Tila hindi pa rin ramdam ng maraming Pilipino ang pagbagal ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo. Kahit pa nasa 1.4% na lamang ang inflation nitong Hunyo. Malayo po yan sa 5.8% inflation ng maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Urgent national concern pa rin yan bago ang kanyang State of the Nation address. Lalo't hindi makasabay sa pagmahal ng mga bilihin ang mga dagdag sahod. Himayin natin yan sa SONA Special Report na tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Isa hanggang 2 beses sa isang linggo, namamalengke si Nati Antonio para sa kanyang pamilya. 2 piraso lang. Sa isang linggo, magkano yung budget mo pamalengke? Minsan umaabot po ng 1.5 pero wala po doon yung bigas. Umabot sa magkano ang dinarado? Umabot po ng 60 ang kilo. Last year? Opo, last year. Opo. Ngayon, 50 na lang. 50 na lang. Bakit di mo pinili yung iba na mas mura? Ano po kasi, nasanay na po kasi kami sa ganong bigas. Kahit walang ulam, pwede pong ulamin, ay kainin. Kahit bagoong lang po sa kalamansi, okay na. Bumili rin siya ng baboy at iba pang rekado. Bakit lampas 1/4 lang yung binili mong baboy? Minsan 5 kami. Pwedeng tig-iisang kiwa lang. Lalagyan din po ng sabaw, linaga, tapos konting gulay. Mahalaga ang bawat sentimo, lalo't kinita niya ito sa paglalabada at pagiging house cleaner. Pero ang perang pinagpawisan, mabilis nakawala sa kanyang mga palad. Pataas na ng pataas talaga. Sana magawan pa ng paraan na ibaba, lalong-lalo na sa bigas. Sa bawat sona ni Pangulong Marcos, tinatalakay niya ang inflation o yung kabuang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo ng isang ekonomiya. Whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Sa datos ng GMA Integrated News Research, 5.8% ang average inflation pagkaupo ni Marcos. Nanatili itong mataas sa taong 2023 sa average na 6%, 3.2% noong 2024. Unti-unti pang bumaba nitong 2025 at nitong June, 1.4% na lang ang inflation rate, pasok sa target na 2 hanggang 4%. Sa ulat ng Department of Economy, Planning and Development noong 2024, ang bigas ang pangunahing nagpapataas sa inflation. Para masugpo ito, nagpalabas ng executive order ang Pangulo para maibaba ang taripa sa imported rice, dinagdagan pa ang binibiling palay ng National Food Authority sa mga magsasaka. Nitong Mayo, inilunsad ang Benteng Bigas Meron Na program. Nabibili ito sa Kadiwa Center na nasa 41 pa lang sa buong bansa. There are some very great accomplishments all over the past year, namely the decision to cut the tariff on rice. Pero puna ng mga kritiko, hindi naman nakabibili nito ang nakararaming Pilipino. Kaya rin daw 20 pesos lang ang kilo nito dahil may subsidiya o inaabunuhan ng gobyerno. 5 billion pesos ang budget dito ng gobyerno sa taong ito. Bibili mo yung palay at 24, ibibenta mo ng 20 yung bigas, giniling na, no? So, imposible under the present system na manatiling 20 pesos yung bigas. Kaya kasing ibenta at 29. So, ang subsidy is 9 pesos. Pero siyempre, hindi natin sinasama yung ibang gastusin ng NFA. Ang grupong Federation of Free Farmers nagbabala rin sa epekto nito sa kita ng mga magsasaka. Mawawalan ng gana yung magsasaka magtanim. No? Hindi na niya iisipin yung long term. Ang kailangan ipagkain niya ngayon, ang problema, yung kanyang produkto, napakamura naman ang bili. Baka hindi na siya mag-survive. Para naman kay Philippine Institute for Development Studies Senior Fellow Roelano Briones, hindi ito kasalanan ng 20 pesos na bigas. It's not plausible na that much rice is actually driving the market price. Traders are comparing the palay
price being offered by farmers versus the availability of cheap imported rice. Aminado ang Department of Agriculture na ang tunay na solusyon sa isyong ito pagpapataas sa produksyon ng bigas ng bansa. We really need to do a lot of structural investments sa agriculture. So if we can invest on public goods, transport, logistics, distribution, irrigation, post-harvest. Sinusulong na palawakin pa ang programang Benteng Bigas meron na sa susunod na taon. 18 billion pesos na ang hinihinging budget para rito. Sa kabila ng pagbaba ng inflation, tila di ito damaninati. Yung 500 kasi dati, marami nang nabibili. Ngayon yung 1,000, iilang piraso na lang. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, hindi pa rin ganap na bumababa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin kung ikukumpara sa presyo ng 2022. Ang imported at local well-milled rice halimbawa, mas mababa noong 2022 kaysa ngayon. Kamakailan, sumipa rin ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang pag-atake ng Israel sa nuclear at military sites ng Iran. Kung sweldo naman ang pag-uusapan, tumaas ang daily minimum wage pero hindi sapat para tapatan ang taas presyo. Habang hinihintay ang pangmatagalang solusyon ayon kay Briones, dapat tiyakin ng gobyerno na hindi nasasayang ang national budget para tunay na mapakinabangan ng sambayanan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na po problemahin ng maraming Pilipino kung may kakainin ba ang kanilang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.